magkano kaya kinikita nitong mga 'to, ASEC? Alam mo matagal na akong curious diyan, eh, kasi the fact na pinagtiyatiyagaan nila 'di ba, na mag-copy paste, mag-type ng mag-type, magkomento sa kung saan man, eh, Hmm. they must be earning decent, income. Meron ba tayong idea Well kung magkano kinikita nitong mga 'to, ASEC? well, pagbabasehan ho natin yung mga nahuhuli natin na mga Mm. scam farms po at saka yung mga ano, medyo decent din ho, eh. Because you have to understand it's not only decent, it's easy. Kaya Hmm. it's convenient to, eh, kasi na kahit work from home ka or, ano, at konti lang gaya ng sinabi niyo cut and paste lang 'to kasi may Mm. script na, eh. Parang ang Yes. ginagawa lang niya pinapalakas lang niya yung algorithm ho talaga, eh. Oo. So, it's very, paano ko sasabihin 'to, medyo okey ho ang bayad sa kanila because of the nature of the job. Hindi siya gano'n kalaki pero dahil do'n sa effort na you put in, medyo mas maganda yung compensation niya. Grabe, tapos tax-free pa, 'di ba? Kasi nga hindi naman sila Hindi legal. oo, hindi naman sila nagre-report, eh. So, puwedeng-puwede talagang kumita ng malaking-malaki. And posible ba na halimbawa client nila 'tong kabila, pati kalaban client nila? Ay, hindi ho malayo 'yun. Oo, Kasi, 'no? Grabe they sila. cross party lines kung sino ho talaga these are ano, online and keyboard mercenaries po. That's the term that Oo. we use. Pero Kasi kung they cross party lines ho, halimbawa ho, meron silang, kakampi or, kliyente na isang senador sa isang state, meron din mm. silang kliyente dun sa kabilang state. Aba, talaga naman. Kaya ang saya-saya nila ngayon, malapit na yung eleksyon. Pero paano po naa-identify ng DICT yung mga troll farms? Gaano kadami na po yung nate-take down natin, nababan natin so far? Medyo because of our partnership naman ho, again, this is to be fair with our social media partners. Mm, Because mm. of our partnership naman din po, nakikita natin marami-rami rin ho yung nati-take down at na-identify ng mga troll accounts po. Mm. Pero again, one thing that we really have to strengthen ho and hopefully yung part of the partnership with the social media platforms is palakasin ho natin yung SIM card registration app. Hmm. Because para ho magkaroon ng attribution para bago ka ho bukas or makapag-continue using your social media accounts, you have to have a verified registered number. Yung sana ho ang isa sa tinitingnan natin that would curb out yung mga troll farms na 'to, yung mga troll accounts na 'to. Mm. Ah, ang gusto rin ho natin paigtingin yung enforcement ng SIM card Registration Act na 'pag may nahuli tayong nagbebenta ng pre-registered SIM cards, eh, talagang we have to go after them. Minsan ho kasi, um naaaawa tayo kasi minsan ang mga palusot ating mga kababayan na nabebenta nila yung mga pre-registered SIM cards nila dahil sa kahirapan ng buhay, maganda ho yung Oo. ino-offer per SIM card. Oh, Mm. pero kailangan ho, minsan kailangan nating, again, we need to send a message that, in order to preserve ho yung, the social order ho natin is even if kahit anong justification pa yan, hindi ho dahilan ng kahirapan para ho maging tool tayo na magamit ng ibang tao para ho sa pagpo-propagate ng crime na 'to. ASEC, nabanggit niyo po yung SIM card na yan. Bago tayo dumiretso dun sa fake news, ano? Kasi may mga suggestion na dapat daw ang registration ngayon sa SIM card in person na. Yung parang kapag nagpaparegister ka ng driver's license, nagpaparenew ka, para sigurado daw na totoong tao to, hindi nakaka-register ng more than one person per SIM card. So, what do you think about, anong thoughts niyo po doon? Tama po, because of the SIM card registration po, nagkaroon ho tayo ng audit sa ating DICT. Mm. Based on the provisions of the SIM card registration law that we do a technical audit on the enforcement of the SIM card Registration Act. Sa nakita ho natin nung nag-audit ho ang inyong DICT, medyo may kakulangan ho kasi inasa ho natin to at inatas natin to doon sa mga mobile network operators ho natin Yes. na ilang beses na rin ho na napatunayan na medyo maluwag yung pagre-register ng mga SIM cards. Yung iba, yung mga worst case scenarios, yung una-una pang registration is even yung mga pictures ho ng unggoy na uncover ng Yes. ating mga kapulisan sa Nakakaloka yun. NBI Oo. nakakapag-register. Nung Mm. medyo hinigpitan natin, ang nagiging problema naman is yung mga peking identification card, nakakalusot Hmm. din. Yung mga graduate ho ng University of Recto, nakakapasok na Oo. ho. Naku, talaga naman ano. Pero, mabalik lang ako doon sa troll farm na pinag-uusapan natin kanina, ASEC. So yung sinasabi mo na mga na-identify natin, mga nahuli natin,
In-person ba 'to na natukoy natin? And kung in-person sila, yung totoong identity nila yung nakuha ng DICT, anong sinapit nitong mga taong 'to? Well, they're undergoing po ng yung mga sa law enforcement natin, yung case build-up. Yung iba naman ho, na-file na ng mga kaso. Ongoing na ho yung mga kaso at inaatas natin to sa prosecution services o ng ating pamahalaan. Nahuhuli ho natin yung mismong gumagamit ng mga ano. Kasi batay ho doon sa provisions ho, even ng SIM Card Registration Act, yung gumagamit ho ng isang SIM card na hindi sa'yo for other, and the possession of it, pwede hong parusahan under the SIM Card Registration Law po natin. So talagang huli natin yung mga, hindi ho sila yung mismong may-ari or nakaregister sa SIM card, sila ho yung gumagamit nito for their troll farming activities, whether for the commission of scams or yung tinatawag po natin mga troll farms. At iniisip din ho natin na parang because of, para habang pinapalakas natin yung SIM Card Registration Act, pag may nahuli pa rin tayong mga ganito, and we perfected, or hindi naman perfected, we have a better implementation of the SIM Card Registration Act, we have to go after din ho kung sino yung nakaregister doon sa SIM card na yun. Para ho Oo. matukoy natin kung binenta ho nila or talagang itong mga taong to ay nagre-register ng multiple accounts. Pero yung sinasabi mo kanina, Asek, na mukhang more than decent income yung yung kanilang kinikita. Are we talking here about mga 6 digits na income per month or more? The high six-figure digits so pagdating do sa operator na ho ng farm. Tapos Oh, so pinapasweldohan niya yung mga nasa baba niya ng mga wow, parang around. kumpanya. Oh, Oh, industry na nga ho siya eh. grabe. So Oo. nagpapasweldo ho siya ng mga trolls niya around, from what I heard ho, around 15,000 ho per person. Wala naman nung ginagawa. Grabe, Copy ano? paste, copy paste, copy paste. Baka So licit dapat na rin yun. baka dapat kasama nyo rin yung BIR maghabol, mabawi man lang yung mga kinita nila, ano?